Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Glaceran Esperanza mula sa Northern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Drug laboratory na diskubre sa Cebu City. Chemical engineer na suspect arestado. Most wanted person sa kasong rape, arestado sa Davao City. At babaeng may kasong estafa, timbog sa Pangasinan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi na nakapalagpang isang babae matapos siyang madakip ng mga operatiba ng Bayambang PNP sa bisa ng warrant of arrest, kaugnay ng kasong estafa. Ang report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Ng mga operatiba ng Bayambang PNP ang isang babae sa Barangay Diaz, Bautista, Pangasinan, habang kinilala naman ni Police Lieutenant Colonel Romig P. Pagsek, hepe ng Bayambang PNP, ang akusado na si Elias Ann, 27 years old, residente ng Barangay Diaz, Bautista, Pangasinan. Dakong alas 6:30 ng hapon ng maaresto ng sabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilagdan ng Honorable Geraldine N. Francisco, Presiding Judge sa General Trial Court Branch 57, San Carlos City, Pangasinan, sa kasong estafa at mayroong rekomendadong pensang 200,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya ng Bayambang PNP ang nasabing akusado para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mamayan pambansang pulisya para mas lalo mapagdating ang kampanya sa kriminalidad tungo sa mapayapat ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. 3 wanted person na matagal nang pinaghahanap ng batas ang sabay-sabay na naaresto ng mga otoridad sa isang operasyon sa Bagao, Cagayan. Narito ang detalye ng report mula kay Police Corporal Roldan Guiab. Sa bisa ng mga arrest warrant, matagumpay na naaresto ang 3 kilalang personalidad na matagal nang pinaghahanap ng batas na kinilalang sina alias Makmak, alias Nick at alias Hill, pawang residente ng Bagao, Cagayan nitong ikaunang araw ng Hulyo ngayong taon. Ang kanilang pagkakaresto ay sinagawa sa magkakahiwalay ngunit sabay-sabay na operasyon ng Bagao Police Station sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yulacangan, katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at ang 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2. Nahaharap ang 3 suspek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines, isang batas na layuning protektahan ang ating kagubatan laban sa illegal logging at pang-aabuso sa kalikasan.
Matapos ang pagkakaaresto, agad silang dinala sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso upang iharap sa korte na may jurisdiksyon sa kanilang kaso para panagutin sa kanilang mga kasalanan. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bagao Police laban sa mga wanted persons bilang bahagi ng advokasiyang papanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong komunidad. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giyab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giyab. Walang lusot ang isang lalaking pinaghihinalaang tulak ng iligal na droga matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa bayan ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Nakibalita dyan si Patrolwoman Desiree Padilla. Arestado ang lalaki matapos makuhanan ng pinaghihinalaang shabu sa sinagawang anti-drug operation ng Pinamalayan Municipal Police Station sa Barangay Mar Francisco, Pinamalayan Oriental, Mindoro nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Will, 37 taong gulang at residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat ng Pinamalayan Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel G. Paningbatan, hepe ng himpilan. Kinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa iligal na aktibidad ng suspect. Di umano'y nabentahan ng pinaghihinalaang shabu ang isang nagpanggap na pusher buyer kapalit ng halagang 500 piso. Nahuli ang suspect habang sakay ng kanyang pulang Suzuki motorcycle. Sa paunang investigasyon, inamin ni alias Will na gumagamit siya ng iligal na droga. Ayon sa kanya, nakulong na siya 10 taon na ang nakakaraan sa Sablayan Jail Occidental, Mindoro dahil sa kaparehong kaso. Nasa kustudiya na ngayon ng Pinamalayan Municipal Police Station si alias Will habang inihahanda na ang kaukulang kaso sa paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Nakapagsaksi rin sa operasyon si Kagawad Ilaw ng Barangay Mar Francisco upang tiyakin ang transparency ng operasyon. Hinihikayat ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam agad ang anumang iligal na aktibidad sa kanilang lugar. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Nasa kote ang 3 suspect ng mga operatiba ng Pasay PNP matapos makumpiskahan ng 5 pakete ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Pasay City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Verda Gundran. Arestado ang 3 individual ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station sa matagumpay na isinagawang bypass operation sa number P60-01 13-16 Street, Villamor Airbase, Barangay 183, Zone 20, Pasay City. Nasamsam mula sa mga sospek ang 5 maliit na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 4.25 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 28,900 pesos. Na-recover din ang 1 piraso ng genuine 100 piso bill na may serial number AB9887146 na ginamit bilang bypass money. Kinilala ang mga suspect na si alias Tool, isang kilalang drug personality, inaresto sa paglabag sa Section 5 at 13 Article 2 ng Republic Act 9165. Alias Adrian, isa ring drug personality na nakaharap sa parehong kaso, at si alias Moy, kinasuhan sa paglabag sa Section 13 Article 2 ng RA 9165. Ang mga naarestong suspect ay dinala sa himpilan ng SDU Pasay CPS para sa karampatang dokumentasyon. Ang mga nakumpiskang droga ay sumiti sa Southern Police District Forensic Unit para sa masusing laboratory examination. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Nakiisa ang Police Regional Office 3 sa formal na pagbubukas ng 30th Police Community Relation Month 2025 ngayong buwan ng Hulyo sa isang makabuluhang seremonya na ginanap sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Giselle Rivera.
Ng Police Regional Office 3 ang pagdiriwang ng 30th Police Community Relations ngayong buwan ng Hulyo na kung saan ginanap sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Ito ay may temang sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan bilang magkatuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Pinangunahan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 ang naturang seremonya. Inimbitahan si Dr. Evangeline Amirante, Regional Director ng National Police Commission bilang panauhing pandangal at nakibahagi sa nasabing pagdiriwang. Kasabay nito ay nanumpa ang mga miyembro ng PNP Women Support Network upang pangunahan ang mga programang nakatuon sa ating mga kababaihang pulis. Sa pagdiriwang ng Police Community Relations Month, muling pinapaalala ng pulisya ng Gitnang Luzon na ang pulis ay hindi lamang tagapagtupad ng batas, kundi tunay na kaagapay sa bagong Pilipinas na payapa at maunlad. Mula dito sa Central Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Isang espesyal na araw ang nasaksihan sa Police Regional Office 5 matapos bumisita mga pangunahing cast ng pelikulang Beyond the Call of Duty, isang action drama na sumasalamin sa buhay, sakripisyo at kabayanihan ng alagad ng batas. Alamin ang mga naging kaganapan sa report ni Patrolwoman Vanessa Sol. Bumisita ang cast ng upcoming Philippine action drama film na Beyond the Call of Duty sa Police Regional Office 5 para sa opisyal na pag-promote ng nasabing pelikula. Sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno, layunin ng Beyond the Call of Duty na ipakita ang kabayanihan at sakripisyo ng mga unipormadong tauhan. Itinatampok ng pelikula ang mga positibong aspeto ng gawain ng pulisya habang binibigyang liwanag ang emosyonal at personal na epekto nito sa mga pampublikong tagapaglingkod. Sa direksyon ni Jose Olinares Jr., tampok sa pelikula ang star-studded cast kasama sina Martin Del Rosario, Maxine Trinidad at Paulo Gumabaw. Ito ay nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa Pilipinas sa ika-4 na Hulyo taong kasalukuyan na may mga plano para sa isang pandaigdigang pagpapalabas sa Netflix. Bilang isang cost-driven campaign, ang mga kikitain mula sa pelikula ay mapupunta sa PNP OLC Foundation at sa Love Virus program nito. Ako mismo ay nasaksihan ko kung gaano ginawa yung kabayanihan. It's all about the sacrifices ng mga men in uniform, lalo-lalo na sa PNP at sa BFP. So, pinakita at pinalabas yung mga ginagawa natin sa araw-araw na dapat malaman ng mga taong bayan na tayo na naka-uniforme, tayo ay simbolo ng gobyerno, tayo ang magbibigay kahit ang ating buhay para lang iligtas ang ating mga kasamahan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sinalakay ng mga otoridad ang isang hinihinalang drug laboratory sa Cebu City na nauwi sa pagkakaresto ng isang 22 anyos na chemical engineer na itinuturong pangunahing supplier ng party drugs sa buong Central Visayas. Nakatutok dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Isang hininalang drug laboratory ang sinalakay ng mga otoridad sa loob ng isang apartment sa Cosalim Street, Barangay Zapatera, Cebu City noong Lunes ng hapon, ika-30 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 at Cebu City Police Office. Ang operasyon laban sa isang 32 anyos na suspect na kinilala na si alias Tipin, isang chemical engineer na naunang naaresto noong ika-28
27 ng Hunyo dahil sa nakuha nito na cocaine, ecstasy at shabu na may kabuang halagang 2.2 milyon. Ayon kay Police Brigadier General Maranan, 5 buwan na itinalalim sa masusing surveillance si Tipin matapos siyang maituro ng ilang naunang nahuling suspect bilang pangunahing tagapag-supply ng party drugs sa Central Visayas at Western Visayas, kabilang Boracay at maging ang Zamboanga City. Na-recover mula sa apartment ang ilang makinang ginagamit sa paggawa ng illegal na droga, mga kimikal, empty capsules, bote, bubble wrap at iba pang paraphernalia na hininala ang ginagamit sa paggawa ng party drugs. Nakuha rin sa lugar ang isang baril at granada. Nakabase ang operasyon sa bisa ng search warrant inilabas ng korte matapos makumpirma ang aktibidad ng suspect. Patuloy pa ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng operasyon at kung sino-sino pa ang mga posibleng sangkot sa naturang laboratory ng illegal na droga. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang lalaking sangkot umano sa illegal na droga ang bumagsak sa kamay ng batas. Matapos itong malambat ang mga otoridad sa isang bypass operation na isinagawa ng Valencia City, Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Alden, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang joint bypass operation ng mga operatiba bandang alas 10 ng gabi ay nagresulta sa pagkakumpiska ng 4 na mga pakete ng hininalang shabu, isang cellphone, isang lighter at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Nahuli na rin ang top 2 city-level most wanted person sa Davao City na nahaharap sa kasong 2 counts of rape. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Arestado ang isang top 2 city-level most wanted person sa patuloy sinasagawang Manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Bunawan Police Station sa Barangay Tibungco, Bunawan District, Davao City. Nito lamang Hulyo 1 taong kasalukuyan. Kililala ni Police Major Janos Lubaya B. Macling, Acting Station Commander ng Bunawan Police Station, ang suspect na si alias Dan, 25 taong gulang, isang tricycle driver na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang top 2 city-level most wanted person sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Macling, naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng mga tauhan ng Bunawan Police Station at Criminal Investigation Detection Group Davao City sa paglabag sa kasong 2 counts of qualified rape na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 Davao City na walang irekomendang piyansa. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph Reyes Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Queenie Babes Arendain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat Patrolwoman Arendain. Nakibahagi rin ng Police Regional Office Bar sa ika-30 taon pagdiriwang ng Police Community Relation Month sa isang seremonyang ginanap sa Camp Brigadier General Salipada, Cape Pendatun, Parang Maguindanao del Norte. Ang report mula kay Patrolwoman Maricris Algabre. Mula ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang pagdiriwang ng ika-30 na Police Community Relations o PCR Month noong unang araw ng Hulyo taong kasalukuyan sa isinagawang kick-off ceremony na ginanap sa Multipurpose Center Camp Brigadier General Salipada, Cape Pendatun, Parang Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang nasabing aktibidad bilang panauhing pandangal na kinatawan ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, Deputy Regional Director for Administration. As we celebrate PCR Month, let this be a spark that ignites stronger relationships, shared goals, and sustained cooperation across all sectors of society. Together, let us build a safe, peaceful, and inclusive Bangsamoro region. Ang temang sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, ay nagsisilbing paalala sa pangunahing layunin ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na maghatid ng epektibong serbisyo publiko habang isinusulong ang mas aktibong partisipasyon ng mamamayan sa kampanya para sa kapayapaan at kaayusan. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Women's Support Network Project Team na may inisyatibong nakatuon sa gender-based program, women empowerment at pagpapatatag ng community-based peace and order initiatives. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal at tauhan ng PROBAR mula sa iba't ibang unit na buong pusong nagpakita ng suporta sa adhikain ng PCR Month. Ipinamalas din sa programang iba't ibang gawaing makatao at makakomunidad bilang bahagi ng advokasya ng PNP na palakasin ang koneksyon sa pagitan ng kapulisan at ng mamamayan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balaseng balita at huwag nyo na kaming hanapin. At huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Glacelan Esperanza mula sa Northern Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.